guys! Welcome back to my channel! At ang saya-saya ko today kasi reminiscent to eh. Kaya samahan nyo ko guys para malaman nyo kung bakit ako nagre-reminiscent today! Okay guys, so today ay meron tayong itetest. Very quick test ride lang to guys, kaya medyo babaan nyo ang inyong mga ano ba tawag doon, expectation, dahil kung merong quick review, ito yung pinaka quick review or first impression lang talaga. Anyway, sa mga naka-follow sa ating mga postings, mga videos, and sa mga nangyayari sa atin, malalaman nyo na I owned or I had the Royal Meteor 350 before. Yung color dilaw, sobrang ganda, as in head turner talaga. And now, dahil sabi ko nga sa inyo, reminiscent, what I have is the all-new Royal Enfield Super Meteor 650. Ang lakas ng boses ko kasi hindi ko alam kung maririnig nyo ako na maayos with my helmet and my mic, dahil medyo pang-classic talaga ang ating helmet. Anyway, going back, ito nga yung Super Meteor 650 na bagong-bago from Royal Enfield. Marami naghihintay nito kasi syempre coming from the Meteor 350, maraming may gusto na sana expressway legal na yung susunod na ilabas nila. Kasi naman guys, yung 350, bukod sa napakaganda niya at sobrang affordable, very comfy gamitin. Yun yung isa sa mga motor ko na kahit sa EDSA, ay wala, sige lang, walang lubak-lubak. Talagang ang sarap pa rin ng upo ko. So, yun nga, nung nabalita na magkakaroon daw ng 650cc, sobrang saya ng community. And of course, yung mga gusto rin magkaroon ng bagong cruiser from Royal Enfield. So, dininig ng Royal Enfield ang gusto ng masa. So, we have here the Super Meteor 650. So, this one is very affordable as well. Pero, dalawang variant siya. This one, meron siyang 4 colors. And the other one, meron namang 2 colors. So, ano ba pinagkaiba dito at noong other variant? So, yung isa kasi may windshield and meron ding upuan para sa backlight nyo, and may sandalan din yung upuan para sa backlight. So, bukod doon, ano ba ang difference? Color. So, may mga color nga ito na specific lang sa per variant. So, may tatlong prices itong Super Meteor 650 dahil sa iba't ibang color option na mayroon. Anyway, ang napapansin ko, sobrang quality or premium yung pakiramdam habang dinadrive ko to Meteor 650. Alam mo yun, yung parang hindi sobrang gaano motor mo, but at the same time, hindi rin sobrang bigat for a 650cc na motor. Tapos, very comfy. Ayan, very comfy. Kitang-kita natin. And, yung seat height na guys, medyo mas mataas kumpara sa Meteor 350. Talagang medyo baluktot ang aking mga tuhod dun eh. Dito, medyo tiptoe tayo, lalo't naka-sneakers lang tayo, hindi tayo naka-riding shoes. I'm so sorry. Biglaan din kasi yung pagdating nito, kaya sabi ko, baka pwede namang maiikot kahit saglit. So, I will try to upload this video tonight. And sa mga gustong makakita nito in actual guys, this will be on display sa Royal Enfield Bacoor, dito sa may along Molino Boulevard, malapit lang sa City Hall. And you can see this and as well as yung bagong Himalayan or Himalayan, yan. Yung Himalayan 450, ang ganda rin nun guys. Ewan ko ba bakit ang gaganda ng mga nilalabas ng Royal Enfield lately, and mas naging affordable pa sila sa halip na magmahal. So U-turn na tayo guys, dahil I promise Royal Enfield Bacoor to bring this back immediately. Aayusin pa nila. Anyway, ang napansin ko guys,
6 speed na siya. Dati kasi 5 lang sa 350. And very comfy pa rin, although di ganong malubak dito sa dinaanan natin. Mararamdaman mo na kahit dalhin mo na sa malulubak na lugar, hindi sasakit ang iyong puwet. And yung sitting position niya, sobrang nice. Hindi ka mapapagod kahit mag-long ride ka. And yung mga binte, saktong-sakto sa hulma ng tank. And talking about the tanke, ang tank capacity nga pala nito ay 15.7 liters. So, marami-rami na rin gasolina ang mailalagay nyo rito. But at the same time, sa 350 ko before, napakatipid niya guys. As in, kailangan ko talagang ubusin minsan. Kasi baka to the point na, alam mo yun, may term silang mapanisan na yung gasolina. Kasi nga, wala eh. Every time na gamitin ko siya, parang hindi ko kaya ubusin yung laman. So, isa pang kapansin-pansin dito guys sa 650 ay itong clipper. Ito ay very useful. I also have that on my 350. Pero wala yan sa Scram and other new bikes ng Royal Enfield. Good thing na binalik nila ito dito sa Super Meteor 650. Alam niyo ba kung bakit? Ang tawag dyan guys ay tripper. At yung tripper na yan, you just have to connect that to your phone. So you have to download the correct app and then search nyo lang kung saan kayo pupunta and dito na lalabas yung navigation. So kakanan na, kakaliwa, kung gaano kalayo pa and everything that you need to know. So just imagine, we have a display here. Actually, ang tawag nila dyan ay Digi Analog display na may floating pa sa bandang gitna. And at the same time, meron pa tayong tripper sa kanan. Built-in na yan. You don't have to have that as an add-on. So, yun nga, very useful. Balik muna natin at papakita ko sa inyo ang pang specs nitong ating motors. So, guys, ayun sa harap yung Himalayan. Ang ganda, diba? So, ito yung tripper, ito yung ating Digi Analog display na kung makikita nyo, may floating information sa gitna. And as you can see, all the things you need to know or see every time na nagra-ride kayo nanzaan. So, may gearing din. And ito very, very nostalgic. Kasi ganito rin yung sa Royal Enfield Meteor 350 ko. And this one ay bago for me. Kasi as a right lang to eh. Before sa ignition. So, ayan, meron tayong passing, meron din tayong everything. And ang ganda ng pagka-green, no, guys. So, this is the Interstellar Green, if I'm not mistaken. And ang ganda ng emblem. Pakita ko sa inyo yung emblem. A few moments later. Ayan, guys. Ito ang Super Meteor 650 na Royal Enfield. Ang ganda ng colorway, diba? Ayan. Ang ganda. Very striking yung color and yung emblem na sinasabi ko. Ganda, diba? Very Royal Enfield. And overall, guys, para kang nakamamahaling cruiser dito sa Super Meteor 650. Lalo na siguro pag nakita natin yung iba pang colors nito. As I've said, guys, ito ay very quick first impression lang. Lalo, kailangan ng display to para sa unveiling bukas. So, yan. Ang ganda nung ginawa nilang color combination. And itong leather seats, guys, ang premium ng feel. Pag ginawakan mo siya, hindi siya cheap. Talagang parang mamahalin yung ginamit na material. Ganda nung color combination. So kayo guys, ano palagay nyo? Bibili din ba kayo ng Royal Enfield Super Meteor 650? Or titignan nyo din yung iba pang color na available?